Bago umuwi, nadaanan natin tong Shippen Old Street, yung paliparan ng mga lantern. Dahil may oras pa naman at maliwanag pa ang kalsada, bakit di muna natin to saglitin or daanan? At dito na rin tayo magme-merienda. Napakarami ng tao at madami rin nagpapalipad ng lantern. May iba't ibang presyo ng lantern. Yung pinakamura, 250. Pinakamahal, 500 to 400. Ayun oh, napakadami. Pero babagsak yan sa mga bundok. Ewan ko lang kung ano yung ginagawa or paano nila nililinis yun. Buti na lang ang kagandahan, nabubulok naman yun. Ito pala yung sinasakyan na train pag gustong pumunta dito. Galing sa Taipei Main Train Station. At isa din palang paalala, kung gusto nyo mag-video or mag-picture na medyo malapit sa train, siguraduhin lang na umiwas or hindi sasabitan ng train. Kasi meron na naging case na may nasabitan at pumasok pa sa ilalim ng train. Buti na lang, safe siya. Yun yung sabi sa balita. Pagkatapos palang dumaan ng train, balik ulit sa gitna para magpalipad ng lantern. Makiano na lang tayo ng ano nila. Makiano na lang. Ito pala yung recommended kong merienda dito. Malapit dito sa train station. Waffle at saka drinks. Kagandahan dito, mabilis lang yung interval ng mga train. Ito pala yung hanging bridge na malapit lang dito sa train station. Siyempre, picture-picture, video-video bago umuwi. Kasi aabutin pa tayo ng 3 oras sa biyahe pabalik kung saan tayo nagtatrabaho. Pero sa 2 days off, madami kaming nagalaan, kaya sulit na naman. Nasa link pala yung iba pang video ng mga pinuntahan namin dito sa North. Kaya sa mga gustong sumuporta or manood, ilalagay ko sa link yung mga video. Sana matry nyo rin magalaan tong mga lugar na to para hindi puro trabaho at ma-enjoy din natin yung pag-stay natin dito sa Taiwan. Tip na maganda dito sa Taiwan pag nag-motor, dapat din mainit ulo mo, lalo na pag nasisingitan ka ng kapwa mo na kamotor. Aming road rage, ito yung 5 paraan para maiwasan mo to. Share mo to sa mahal mo sa buhay para hindi mapano. Lalo na yung pang-apat, kailangan mo madinig. Mga advanced tips yung mga sasabihin ko dito hindi yung mga basic na magbaon ng pasensya, wag pumatol, good vibes ka lang, kalma ka lang. Basic na yan, ito advanced tips. Number 1, iset ang mood bago umalis. Bago papaandarin yung sasakyan o motor man yan, iset mo na yung mindset mo. Tanggapin mo na maraming sabaw sa kalsada. Ang dami. Madaming pabibo, madaming taong mainit ang ulo dahil nga sa problema, hirap sa pera dahil sa ekonomiya, madaming babagal, madaming sisingit. Expect mo na yan. Kasi kapag inaasahan mo na yung abala, hindi ka na magugulat. Mas madali maging kalmado pag tanggap mo na. Tandaan, hindi ka bulletproof at may nag-aantay na mahal mo sa buhay sa bahay. Number 2, alagaan ang sarili. Ang gutom at pagod equals iritado. At pag kulang sa tulog, mabilis uminit ang ulo mo. Proven na yan. Basta dapat ayos ang kondisyon mo bago ka magmaneho. Number 3, maging handa at huwag magmadali. Madalas mainit ang ulo pag late na tayo. O minamadali natin yung biyahe. Kaya matuto mag time management, importante yan. Bilisan mo yung kilos mo sa ibang gawain para pag magmamaneho ka na, hindi ka nagmamadali. Madadamay pa ibang tao sa kalsada pag stress kang nagmamaneho. Dahil nga naghahabol ka ng oras. Ito na, number 4, iwasan magmaneho pag emosyonal ka o may pinagdadaanan kang mabigat. Galit ka, nasaktan ka, o nag-away kayo ng jowa mo, huwag ka muna mag-drive. Emotional driving equals to disaster waiting to happen. Mas okay na lang na malate ka o i-reschedule mo na lang yung lakad mo para hindi ka nasasangkot sa gulo o aksidente. Dahil nga, hindi malinaw yung pag-iisip mo. At number 5,
Huwag mong gawing personal ang traffic. Una sa lahat, hindi ilang ikaw yung nata-traffic. Yung traffic hindi nakafocus sa'yo. At huwag ka nang magulat sa traffic kasi hindi mo naman first time na traffic. Dapat, normal na sa'yo yan, parang pagsikat ng araw. Hindi galit sa'yo ang kalsada o hindi ka niya sinusubukan. Hindi niya sinasadya. At isa pa, kapag tumigil ang jeep sa gitna ng daan o biglang may humarang, huwag mo nang personalin. Hindi ka binabastos, nadali lang talaga ng sistema. Nakakasanayan na. At kung wala siyang disiplina, huwag ka nang dumagdag. Tandaan, ang isang maikling saglit na mainit ang ulo pwedeng maging habang buhay na dilubyo. Ikaw ba, anong kwentong kalsada ang naranasan mo na? Oh yes! Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.